Isang itim na langgam ang naglagay ng isang piraso ng asukal sa harap ng reynang langgam. Inilapit ng reyna ang asukal kumagat ng isa. Dahil sa isang kagat na iyon, doon magsisimula ang pinakamalaking digmaan ng siglo. Ang bilis niyang mangitlog ay tumaas ng husto kaya sa loob lamang ng ilang araw, gumawa siya ng sapat na mga itlog para sa Black Kingdom para biglang lumakas. Ngunit isang pulang espiya ng langgam ang nakatingin sa kanila. Nakikita ito, agad siyang bumalik sa kanila at sinabi sa kanyang reyna ang lahat. Sa sandaling marinig ng reyna ang tungkol sa mga itim na langgam, hindi siya nagaksaya ng oras at inihanda ang kanyang hukbo para sa isang matinding digmaan sa kabilang panig. Walang ideya ang mga itim na langgam na paparating na ang panganib. Isang malakas na dagundong ang nagmadaling lumabas ang lahat ng langgam. Nakita nila ang isang napakalaking hukbong pulang langgam na dumiretso sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, pinalibutan ng mga pulang langgam ang itim na kaharian mula sa lahat ng panig. Ang mga pulang langgam ay may maraming uri ng sandata. Malinaw na gusto nilang lipulin ang mga itim na langgam at isang senyales mula sa general ng Red Ants. Nagsimula ang digmaan, inilunsad ang malalaking projectile sa kuta para pahinain ang malalakas na pader nito. Pagkatapos ay umatake sila gamit ang mga palaso at daang-daang matutulis na palaso ang umulan. Nawala ang pasensya ng Black Ants. Nagutos ng counter-attack ang kanilang marshal. Itinapon nila ang isang malaking kahon ng cotton swab sa ilalim ng kuta. Tapos naglabas sila ng isa pang item, fizzy antacid tablets, mga effervescent na tablet. Habang sila ay nahulog, ilang pulang langgam ang nadurog, ngunit ang mga pulang langgam ay malapit ng sumuko. Naglunsad sila ng metal na bola na dumiretso sa kuta. Kumalat ang takot sa mga itim na langgam sa loob. Humingi ng pahintulot ang marshal sa reyna na gamitin ang kanilang huling sandata. Sa sandaling ibinigay ang pahintulot, isang itim na langgam ang naglabas ng kahon ng posporo para sa imbakan. Pagkatapos ay isiniwalat nila ang kanilang sikretong sandata, isang rocket launcher na may kakayahang sirain ang kalahati ng hukbo. Kung alam ng mga pulang langgam ang tungkol sa isang mapanganib na sandata, baka hindi pa sila umatake. Ngunit ngayon ay huli na at walang oras upang makipag-ayos. Ang problema ay isang posporo na lang ang natitira sa kanila. Walang pag-aalinlangan. Sinindihan ng itim na langgam ang posporo at sinindihan ng rocket fuel sa susunod na sandali. Bumaril ang rocket sa langit at dumaong sa gitna ng mga pulang langgam. Pinawi ng pagsabog ang daan-daang mga ito. Nakita ang kalahati ng kanyang hukbo na nawasak, lalong nagalit ang general at nagutos ng mas malakas na pag-atake. Inatake ng mga pulang langgam ang kuta mula sa lahat ng panig. Nagpapanik ang mga itim na langgam. Tapos naalala ng isang maliit na babaeng kulisap. Nag-iwan siya ng kahon ng posporo sa kagubatan. Sabi niya sa general at sumilay ang pag-asa sa kanilang mga mata. Nagdala ang Black Ants ng $5 na bill. Tinupi ito sa isang eroplanong papel at kinuha ito ng kulisap. Sinubukan siyang pigilan ng mga pulang langgam sa pamamagitan ng pag-spray sa kanya. Ngunit mahusay siyang lumipad palabas ng pagkubkob. Ngayon ang lahat ng pag-asa ng Black Ants ay nakasalalay sa ladybug na iyon. Para sa part 2 pa, like at follow na lang mga ka-Streamix. At kung nais mong panoorin na lang ang buong movie na to, maring pumunta lang sa comment section para makita ang Streamix PH website. Yung lang, salamat sa panonood, hanggang sa muli.